Alam mo ba, kumikita ka ng pera, pero yung pera mo ba kumikita? Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So tayo po talaga, mula sa pag-aaral talaga natin, tinuruan talaga tayo ng mga magulang natin, ng eskwelahan natin, na kailangan natin magtrabaho or mag-aral mabuti para makakita ng magandang trabaho. Okay, so ito na tayo ngayon. May sarili ka ng trabaho. Okay, malaki ang kita mo. Ano ngayon yung gagawin mo doon sa kita mo? Kasi kalimitan, doon natitigil yung pagtuturo sa atin. Kagaya sa akin, napalaki ako ng mga magulang ko na magtrabaho ka maigi para makaipon ka ng pera. Then period. Doon na natapos. Nag-ipon naman ako ng pera. Nagtrabaho ako, nagkaroon ako ng negosyo. Pero natigil ako doon sa pag-iipon lang. Ano yung gagawin mo doon sa pera mo na naipon mo? Kung meron man, di ba? So, ang nangyari sa akin, kagaya ng sinasabi ko sa mga videos ko, itong mga kwento na to, kwento sa totoong buhay ko na isinishare ko sa inyo, na I hope na mapagkunan mo ng leksyon para matuto ka. So, nakaipon ako. Okay. So, siguro pinakamalaki ko na ipon, mga nasa 6 figures. Okay. Nung malaki na yung ipon ko, dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko, napunta sa mga maling desisyon. Una, napunta sa luho. Bili ako ng sasakyan, pick-up, bili ako ng big bike, na pawang mga luho na hindi kumikita ng pera. Di ba? Tapos, nag-down payment ako sa isang lupa lang. Kasi, kagaya na ibang Pilipino, namulat ako na pag nag-invest ka sa lupa, period, investment na yun. Okay? Pero sa experience ko, may mga natutunan ako na mga leksyon, lalo na sa pagbili ng lupa or bayat lupa, na mali pala or kulang pala doon sa natutunan ko. Okay, to cut the story short, yung pickup ko na elite. Okay, yung big bike ko na ibenta ko ng mas mura kaysa sa magkano ko siya nabili. At yung property, yung lupa lang na binili ko, na akala ko investment talaga, na elite ng bangko. Okay. So, ganito yun. Bakit pangit yung experience ko doon sa property na yun? Kasi ito yun. Kasi ako, kagaya na ibang nakakaraming Pilipino, ang iniisip nila, investment yung property. Okay. So, umutang ako sa bangko. Binayaran ko yun. Pero ito yung pagkakamali ko. Una, hinayaan ko na ang magbabayad doon sa utang ng lupa na yon na binili ko ay sariling kita ko sa sariling bulsa ko. Okay. Napakadelikado pala nun kasi what if kung may nangyaring hindi maganda doon sa pinagkakakitaan mo, matitigil ngayon ng bayad mo doon sa utang mo, which is ganoon na nangyari sa akin. Noong mga panahon na yon, dumating yung panahon na humina yung kita ko at nahirapan akong bayaran yung utang ko sa bangko kaya na-elite siya. Okay. So, ito yung sasabi ko. Kalimitan kasi, ang iniisip ng mga kaliniwang Pilipino, kaya siya naging investment, kasi, pag binili ko yan ng 1 milyon, after 10 years, 2 million yan, 3 million yan. Tama naman kayo doon. Tama kayo sa assumption na yon. Pero ang problema kasi nung, tumaas yung value, pero honestly, tumaas din ang mga presyo ng bilihin. Okay, let's say, nakabili ka ng 1 million pesos worth na lupa lang. Tapos after 10 years, naging 2 million siya. Okay. Napakinabangan mo ba yung 2 million na yon? Hindi. Bakit? Kasi andun yung halaga nung kinita mo sa lupa na yun, di ba? Paano mo siya mapapakinabangan? Kalimitan, ang rason ng iba, ibenta mo yan. Okay, pag binenta mo na 2 million, kumita ka 1 million. Good. Pero kung bibili ka uli ng isa pang property, na kasing laki ng property na binenta mo, makakabili ka ba ng 1 million? Hindi. Actually, ang nangyari talaga dyan, isang pwedeng nangyari dyan, naging tambayan lang ng pera mo yung property na yan. What I mean is, okay, may 1 million ako ngayon para hindi maapektuhan ng inflation, ng pagbaba ng piso, pwede ko ilagay muna yan sa lupa. Kasi yung lupa, tumataas ang value. Pero technically, baka pagdating ng 10 years, kung magkano yung halaga ng
pera mo nung 10 years ago, ganun pa rin ngayon. Kasi tumaas na yung mga presyo ng mga bilihin di ba? So, isa yun sa pwede mangyari. So, paano mo mapapakinabangan ngayon yung investment mo na yan? Okay, ito yung natutunan ko. Dapat yan, i-invest mo sa property na may bahay at lupa na. Okay? Kasi, yung property ngayon na may bahay at lupa na, pwede mo ipaupa to. Or gawa mo ng negosyo. Di ba? So, ngayon, yung kinikita ng property na yon, yun na pambayad mo sa bangko. Susunod na tanong, sapat ba yung kikitain ng bahay at lupa para pambayad sa utang? Maaaring hindi. Maaaring hindi. So, ang kagandahan kasi niyan, may fallback ka. May plan B ka. Ano yung plan B mo? Yung plan B mo kasi, kung wala yung negosyo mo, di katulad ko, umutang ako sa bangko, tapos ang pangbayad ko talaga is yung kinita ng negosyo ko, pinambayad ko doon. Pero ngayon, dahil meron ng negosyo doon sa property na yon, kumikita ng pera, pwede mo ngayong aabunuhan na lang ng konti kung sakasakali. At hindi delikado na kung nawala yung source of income mo, baka mawala kagad. Kasi may posibilidad, kunyari nawala ka ng source of income, hindi mo mabayaran yon. Pwede ngayon na yung property itself, kaya niyang bayaran yung utang mo, di ba? So yun yung sinasabi ko na malaking diferensya. Which is, kaya ako sinishare sa inyo to, kasi ganun din yung natutunan ko sa buhay. Bakit? Kasi maswerte ako na nabigyan akong pangalawang pagkakataon na nakautang uli ako sa bangko. Sa BDO naman ako nakautang ngayon. So, utang uli ako sa BDO nung way back 2019, 5 years to pay, 40,000 mahigit yung babayaran ko, 2 million, almost 2 million yung niloan ko para mabili yung property na yon. Pero kagandahan ngayon nito, tinayuan ko ng gym. Isang maliit na gym, isang 30 square meters na gym. At yung kita ng gym na yon, yun yung nagbabayad sa utang ko. Sapat ba yung kita sa gym? May mga panahon, sapat. May mga panahong hindi. Pero ang kagandahan nito, doon sa mga panahong sapat, hindi ako nag-aabono. At sa panahong hindi sapat, mag-abono man ako, hindi ako nag-aabono nang nawawala yung pera. Para lang naglipat lang ako ng alkansya. Imbis na itatago ko sa bangko, yung inabono ko, pinambayad ko sa utang ko sa bangko. In return, after ilang panahon, after 5 years, akin naman din yung property ko na yun. So fast forward, 2024, akin na ngayon yung property na yun. Nabayaran ko yon sa tulong ng gym business ko. So ngayon, mga kapatid, yun yung sinasabi ko sa inyo ngayon na kumikita ka ng pera. Pero yung pera mo ba, kumikita ng pera? Yun yung importante, di ba? Sabi nga ni Warren Buffett to, kung hindi mo mapapag-aralan papaano kumita ng pera habang natutulog, kailangan tuwing gising ka, kailangan mong kumita ng pera. Okay, I hope sana tatama yung translation ko noon. So anyway, bago po yung natin tapusin yung video, ito pong gamit sa likod is para kay Sir John Ray Gabasan Acosta ng Barangay Poblacion Sur, Rizal, Nueva Ecija. So itong mga gamit na nakikita nyo sa likod, kinostomize natin to. So ito yung makikita nyo sa Gym Republic ko na pwedeng gamitin ng 4 na tao, over 50 exercises. So ito yung maganda sa mga nagsisimula sa gym business na may konting space. Kasi kung konti naman yung space mo, may mga options tayo kagaya nung RP Super Rack at saka RP Smith Machine. So ito ngayon, kung di ako nagkakamali, si Sir John Ray ay nasa ibang bansa. Okay. So kung granting nasa ibang bansa si Sir John Ray, nakakapag-ipon siya ng pera para makapagtayo ng sariling business. Ito yung sinasabi ko. Maiintindihan to ng karamihan sa mga OFW na manonood sa akin na malaki ang kita dyan sa ibang bansa. Agreed. Pero yung kita mo na yan, ano yung gagawin mo? Okay. Yung iba, mag-iipon. Okay. Yung iba, pag uwi ng Pilipinas, one day millionaire, uubusin yun. Di ba? To sa mga taong mag-iipon. Kasi, maaring pumunta kayo ng ibang bansa na ang target nyo kumita para sa pamilya nyo sa Pilipinas, which is good. Di ba? Pero, may mga pagkakataon, kagaya kunyari ni Sir John Ray, sumusobra ng konti ang kita niya. Ano ang gagawin niya sa kita niya? Pwede niya ilagay sa bangko. Pag sa bangko ba yan, kikita ba yung pera niya?
technically kikita. Pero ito yung technical na paliwanag. Okay. Sa bangko, pag nilagay mo yung pera mo doon, pwedeng kumita pagpalagay mo 1% 1% per year per year. Okay, 1 to 3% per year. 3% per year. Okay. So kung 3% per year yung kumikita, yung 1 milyon mo kumita na 30,000 pesos. Okay. Pero kailangan mo i-consider ngayon yung sinasabi ko na inflation. I mean, nung uli ko nabalitaan yung inflation, nasa 7% dahil nga nagkagera sa Israel, tsaka sa Iraq at tsaka Amerika. Tumaas maigi inflation. Ano ba yung inflation? Sa 7% inflation, ibig sabihin, ito ngayon yung naibawas sa buying power ng piso mo. So, kung may piso ka, na dati nakakabili ng isang candy noon is piso, pero ngayon, nabawasan na yung piso mo, naging 70, nabawasan ng 0.7 or 7 centavos. So ngayon, 93 centavos na lang yung dating piso mo, lumiit ang halaga. So maliit ngayon yung buying power kasi tumaas yung mga bilihin. So yung dating kinikita mo na, dati para maintindihan nyo to, dati kumikita ng 30,000 kunyari isang buwan at sapat sa inyo, sa pamilya nyo para mabuhay kayo sa 30,000 pesos. Pero dahil tumataas yung inflation, 30,000 pa rin, ang sweldo mo, ang kita mo, mas maliit na lang ang nabibili ngayon ng 30,000 pesos. So ngayon, ang problema, kumikita ng 3%, yung pera mo sa bangko, pero bumababa naman ng 7%. So, nakita mo, akala mo, safe at okay mag-ipon ng pera sa bangko. Kasi kumikita naman, tama naman yun, kumikita. Pero after ng isang taon, mas mababa na yung halaga ng piso mo. Hindi talaga siya technically kumita. Nalugi ka pa pag tinago mo sa bangko. Okay, so, kagaya ni Sir John Ray, ang ginawa niya, nag-invest siya sa sarili niyang gym business. Okay, so kagandahan kasi nito, sa sariling gym business mo, lalo na kung sa sarili mo lugar mo ilalagay ito, at nasa ibang bansa ka, confident ka na hindi ka basta-basta maloloko. Kasi kung nasa bahay mo yan, most likely, pamilya mo rin na babantay niyan. And worst case scenario, maloko ka man sa gym business. Let's say, araw-araw, kumukupit ng 100, 200 yung nagbabantay nito. Bukas, hanggang next year, hanggang susunod na mga taon, buo pa rin yung negosyo mo. Kasi wala naman nawawalang inventaryo. Not unlike, kunyari lang, tindahan niyang tinayo mo. At araw-araw, kumukupit ng 100, 200, 500 pesos isang araw yung nagbabantay. Sinisigurado ko sa'yo, darating ang panahon, dahil nababawasan yung kita mo, kukonti ng kukonti yung mga paninda na mabibili mo uli sa palengke para maibenta. So, pakonti na pakonti, hanggang dumating ang panahon, wala na halos naka-display sa tindahan mo. Pero sa gym business, kumupit man sila, hanggang ending, nakatayo pa rin yung gym business mo. Yun yung kagandahan doon. Kasi sariling experience ko, ganun na nangyari sa akin. So again, kailangan mo kapatid na matutunan paano mo mapapagkita, paano kikita yung pera mo. Hindi pa pwede yung pera mo, nakatambay lang dyan. So yun din yung natutunan ko ngayon. So ngayon, bayad na ako doon sa property, di ba? So paano na next na gagawin ko? Nagpapagawa naman ako ng 2 unit na Airbnb na may pool. So yun, inutang ko uli sa bangko kung ano yung nabayaran ko na dati para maipagawa ng 2 unit ng Airbnb doon sa bago kong location ngayon na property. Okay, so yun naman, yung kikitain naman noon, nung Airbnb na yun, 2 Airbnb na yun, yun magbabayad sa utang ko doon sa bangko na pinagsanlaan ko uli nung lumang property na nabili ko. Kagandahan kasi noon, meron na akong gym business na tumatakbo at yun yung pinagkakitaan ko ng pera, panggastos ko. At yung Airbnb na yun, may posibilidad na mabayaran niya ng buo yung utang ko buwan-buwan sa bangko at may posibilidad sa computation ko na may sosobra pa. Yun yung sinasabi ko ngayon na yung pera ko kumikita ng pera. Kumbaga, hindi ko siya inaasikaso, hinahayaan ko siyang lumago. Kasi bakit? Kasi nandun naman sa ibang negosyo yung attention ko. At malalaman mo to, pag nasimula mo to, yung tinatawag na leverage kasi yan, matutunan mo na, sana matagal mo nang ginawa. Kasi yung leverage na yan, pag natutunan mo, pwede mong ulit-ulitin yan. Kagaya ko ngayon, natapos ako noong 2024, mabayaran yung 5-year na utang ko sa bangko, sa BDO,
inulit ko ulit yung proseso, umutang uli ako ng bangko sa BDO, umutang ako at yung pinagka-utangan ko na yon, iginastos ko lahat doon sa Airbnb na yon. At hopefully, yung Airbnb na yan, sapat ang kita para bayaran yung utang ko. Matatapos ba ako doon? Hindi. Kasi patapos na yung Airbnb ngayon. So ngayon, yung bagong property na may 2 unit na Airbnb, hindi nakasanla sa bangko. Ang nakasanla sa bangko, yung una kong property na utang ko rin sa bangko. At dahil wala pang utang yung Airbnb na yon, pwede ko na naman siyang isanla sa bangko. At 100% dapat, 100%, pwede pa nga magdagdag, 100% ng makukuha ko sa bangko, ibibili ko naman ng property. Actually, nakabili na ng property sa Puerto Galera. Inutang din, tapos papatayuan ng building para mapakinabangan yung property na yon. At yung property na yon, kikita rin. At yun naman ang magbabayad doon sa utang ng Airbnb. So, I hope naintindihan nyo yung proseso. Kung hindi man, panoorin nyo ibang video, sigurado ko may matutunan kayo. At kung meron kayong hindi naintindihan, malugod ko kayo sasagutin. Mag-PM lang kayo, mag-comment kayo. Mas maganda kung ma-PM nyo ako kasi mas mahaba yung pag-uusapan natin. Hindi po ako madamot sa kaalaman at sa experience. Ako po si RP ng Jim D. Ganaro po.